Atin pong natunghayan ang press briefing ng DFA kaugnay pa din sa mga huling kaganapan sa bansang Israel. Samantala, panawagan sa heightened security laban sa mga cybercriminals at fraud ang pinakahuling update sa di umano'y data breach ng Philippine Statistics Authority. Ating tatalakayin kasama po si Complaints and Investigation Division Chief Attorney Michael Santos mula sa National Privacy Commission. Attorney Santos, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Attorney, ito naglabas na po ang NPC ng guidelines sa private information controllers at processors para palakasin yung kanilang data protection measures. Ano po yung mga maaaring gawin tungkol dito? Unang-una, yung pwede nilang gawin ay to take note na merong ganitong nangyaring massive na leak at i-assume na nila na yung credentials na possibly na makuha dito ay baka magamit for fraudulent purposes. So kung ito yung kanilang pang-verify ng identity ng mga clients nila, baka meron pa silang mas heightened na security measure o ibang verification na dapat gawin besides sa mga credentials na maaring nasama nga dun sa leak. Sir, ano po ang mga risk sa private information controllers at processors dahil sa data leak na ito? Kung baka merong mag-claim, fraudulent claim sa kanila, may mga mag-identity theft, magpapanggap na sila tong mga tao na to, yung pala gamit yung leak na data. So una, maloloko yung mga organizations. Pangalawa, to the detriment or to the damage nung totoong tao. So yun yung pinaka-main thing na to watch for, no? Kasi nga na-leak ang personal information ng ating mga kababayan. Sir, nag-file din ng breach notification report sa NPC ang Philippine Statistics Authority. Iniimbestigahan na po ba ito ng NPC? At ano po ang mga datos na posibleng nakompromiso sa usaping ito? Yes, we are confirming na nag-file na sila ng personal data breach notification. And initial pa lang po ito, we will be requiring them to file a more comprehensive report detailing kung ano yung mga datos na involved and kung ano yung fields, gaano kadami, and ano yung nature ng naging cyber attack. So at this point, we are investigating and we are verifying lahat ng nireport nila sa atin. Sir, ito po recently kasi may nabalita ding data breach sa isang gobyerno ng pamahalaan. Ito po, sa tingin niyo po may kaugnayan ba itong umano'y breach sa PSA sa nangyari po dito sa PhilHealth? As far yung initial na feedback namin o yung namomonitor namin, hindi naman sa same group. Whether coordinated, we have yet to see kung may relation nga yung mga attack. But no, kasi maraming threat actors and marami tayong treasure trove, lalo na tayo sa government. Treasure trove tayo ng information. And yung mga threat actors, indiscriminate naman yan. As long as may makita silang vulnerability sa ating security, cyber security, they will take a full advantage of those vulnerability. Kaya reminder na rin ng Privacy Commission na marami ang threat actors and mukhang nasa radar tayong mga sa gobyerno o sa mga institution sa Pilipinas to heighten yung mga security, to review again yung mga policies and to make sure we have enough resources and security measures to prevent yung ganitong mga cyber attacks. Okay, speaking of vulnerable and ito nga sir, itong mga na-experience nyo na ganitong kaso, saan ba po madalas ginagamit yung mga ginagamit na data ng mga hackers kapag nakuha na nila yung mga information? Unang-una, yung personal data breach na to, pwedeng gamitin to sa identity theft.
So pwedeng may magpanggap na tao upang lokohin kung sino man yung mga kumpanya, kaya pinag-heightened natin na awareness and alert na rin yung mga PIC, no? Gagamitin sa kanila yan for fraudulent claims. Pangalawa, kung kulang pa yung information naman for identity theft, maaring gamitin to sa mga scam. So email scam, text scam, or calls, maraming klaseng phishing, smishing, no? Padadalan ka ng isang mensahe or text or tawag na akala mo kilala ka pero hindi naman pala, upang kuhanan ka possibly ng more information, more personal information, OTP or PIN para maapektuhan yung mga e-wallets mo at mga online banking. So yun lang yung ilan sa mga dangers, no, na nakikita natin na dapat ma-realize agad ng ating mga kababayan na to take precautionary measures pag may ganitong mga massive na data leaks. Para po sa kaalaman ng lahat, attorney, ano po ang mga parusang pwedeng kaharapin ng mga nag-download o nagpapakalat ng personal data? Nagpaalala na rin ang National Privacy Commission, no, na yung nileak na data ng ransomware group ay huwag nyo nang i-download kung out of curiosity lang naman, no? Ang komisyon ay gumagawa ng paraan at in-expect na rin natin na ang PhilHealth magsasabi sa inyo. Well, dapat, no, under sa batas natin, dapat magsabi sila kung sino at kung ano ang apektado. So kung curious lang kayo, huwag nyo nang i-download dahil ito'y maaaring maging liable kayo for unauthorized processing na may kaukulang parusa na kulong at penalty in the millions. Okay, sir. Ito po, saan po maaaring mag-report yung mga kababayan natin kapag may nakita na sila o na-encounter nila na yung mga data nila nag-leak na po? For mga ganong concerns, no, ang bukas ang National Privacy Commission, meron tayong phone numbers, meron tayong email address. Makikita nyo ang mga contact information natin para po madali, privacy.gov.ph. Yun po ang aming website. Maaari po kayo mag-report sa amin at kami na po ang makikoordinate din sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Sir, dahil po sa mga ganitong pangyayari, ano-ano po yung mga measures na dapat tingnan ng isang institusyon na may hawak ng mga sensitibo at confidential files upang maiwasan mapasok ng mga hackers? At ito ay hindi po lamang sa mga government agencies, maging sa mga private sectors tulad ng mga bangko at ospital. Sa lahat ng organisasyon, institusyon, mapagobyerno o pribado, no, na nangongolekta ng personal information, parating paalala ng National Privacy Commission na mahalaga, importante ito at may value ito, no, ang personal information ng ating mga kababayan. So dapat pag-ingatan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga tamang polisiya sa pagpoproseso ng personal information, yung tamang technological security measures such as yung firewall, password, encryption, at marami pang iba, no, para maprotektahan mo ang yung mga computer systems at yung mga physical security measures such as yung mga locks, cabinets, steel cabinets, and other security measures na dahil hindi naman lahat ng personal information nasa computer, no, meron pa rin tayong mga paper-based. Pati yun po, huling paalala, protektahan po natin dahil malaki ang damage na maidudulot nito pag ito ay na-leak. Alright. Sir, ito po, mensahe na lang at paalala na rin po sa ating mga kababayan. Well, sa ating mga kababayan, narito po ang inyong National Privacy Commission. Kami po ay patuloy na nag-iimbestiga upang malaman natin ang punot dulo na itong breach, yung extent nito at kung anong mga personal na impormasyon natin, no, na maaring na kompromiso. At kung meron man kung merong mga personal information, ito po ay ating aalamin at sasabihin po natin sa inyo at ire-require din natin si PhilHealth sabihin sa inyo ito. At patuloy po yung investigation at tingnan po natin
aalamin po natin kung ano po yung mga security gaps na maaring na nangyari, no, dahil kaya nagkaroon ng ganitong breach, at kung ano ang pananagutan ng PhilHealth at responsible officers at ng mga hackers, lalo na, no, sa ating batas, sa ating Data Privacy Act. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Michael Santos, ang Complaints and Investigation Division Chief ng National Privacy Commission.